So, ang Pilipinas ngayon ay parang isang malaking bilibid. Oo, kumbaga, meron namang gumaganang sistema si PRRD nun, hindi nila ginawa. O ngayon, kaloko-loko. O, play natin to. Ano naman tong kahusay-husay na ginawa ng mga pulis. Ito ang pinag-aaralan siguro nila sa academy. Oo, yung mga baril nila, putok ng putok. O, ito, pakinggan natin. Ang isang binatilyong 15 anyos matapos siyang mabaril ng pulis na humahabol sa kanyang kuya sa Rodriguez, Rizal. Hinala ng pamilya ng biktima, lasing ang nakabaril na pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nasasabik na sana magbalik eskwela sa susunod na linggo ang 15 taong gulang at grade 9 student na si John Francis Sumpad. Pero hindi na matutupad ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Nasawi kasi siya matapos mabaril ng isang pulis sa harap mismo ng kanilang bahay sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Kwento ng kuya ng biktima na si John Ace, linggo ng madaling araw at pauwi na siya sa kanilang bahay sa kanyang motor nang sitahin siya ng 2 lalaking nakamotor din. Nagpakilala pa raw na pulis ang tila nakainom umanong rider nang hanapan siya ng mga dokumento. Mga lasing po kasi, tas nakasibilyan kaya di ko talaga iniisip na mga pulis. Iniisip ko lang po mga karnaper o hold upin po ako eh. Pero kung may naka-uniform naman po sila, hihinto ako eh. Umalis na lang si John Ace dahil sa takot sa mga sumita sa kanya. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita pang humarurot na si John Ace sa isang iskinita malapit sa kanilang bahay. Sinundan naman siya ng 2 lalaking magkaangkas sa motor. Sa isa pang kuha, makikitang nililingon ni John Ace ang sumusunod na motor. Nakita raw niyang may binubunot sa bulsa ang angkas ng sumusunod sa kanya, kaya ibinato niya sa kanila ang kanyang helmet. Pagbato ko po ng helmet, nadaplisan po yung back ride, tas dun po bumagsak na din yung motor. Pagbagsak po ng motor nila, pagtayo na po ng driver, dun na po bumunot din ang baril sa po ako pinagpapaputukan. Alam mo, ang pinakamasamang senaryo lang dito is kung halimbawa itong batang ito nang snatch. Oh, let's give the police benefit of the doubt. Hindi natin alam kung ano talaga nangyari rin eh. Halimbawa, nang hold up to, nang snatch to, di natin masasabi ah. Oo, pwede siyang habulin. O kaya, drug personality ito. Pwede siyang habulin. Pero kung wala namang ginagawang masama ito, hinabol pa sa iskinita, ibig sabihin, loko-loko talaga tong pulis na to. Pero tingnan nyo rin, kung ako pulis, bakit ko habulin yan? Mas masarap matulog sa bahay, di ba? 4 na beses daw na pinaputukan ang nagpakilalang pulis si John Ace. Pero imbes na siya ang tamaan, napuruhan sa dibdib si John Francis na nagkataong lumabas ng bahay. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero hindi na siya naisalba. Iniingatan na kahit kagat ng lamok. Lang hiya kayo? Yung binabaril nyo, hindi nyo tinatamaan? Ibang tao tinatamaan nyo, buwisit talaga naman tong mga pulis na to. Ay nako, akorda. Palagay ko, kawawa talaga ang hepe ng pulis, no? Kasi kahit anong bait ng hepe ng pulis, kahit anong gawin ng hepe ng pulis, malalim na yung kabulukan talaga sa pulis eh. Kaya nga eto masasabi ko dyan kay Abalos. Abalos, saan taong mahigit ka na dyan? Puro ka lang drama sa TV. Para ka lang si Katapang, drama ka lang ng drama. Anong nangyayari sa kapulisan mo? Kala ko ba lilinisin mo yan? Puro ka porma. Sabihin na naman ng mga tagapagtanggol ni Abalos, kayo naman, sinisi nyo na naman kay Abalos. Natural, umalis siya sa posisyon niya. Alam nga na, isisi pa sa kanya kung hindi siya ang hepe ng DILG. Kapag may magandang nangyayari, ito ano sila, nandiyan sila, pinaparangalan nyo. Dapat pag may mga pangit na nangyayari, binabatikos nyo rin yan. Hindi barilin lang. Noong nakaraan, mistaken identity. Binaril yung bata sa Navotas, 17 anyos. Alam na nila na mali yung nabaril nila, hindi pa nila tinakbo sa ospital. Ito na naman ngayon, pulis na naman. Pulis pa babaril. Okay lang siguro kung mapatay yung yung kapamilya mo ng kriminal eh. Pero yun, dapat na humuhuli ng kriminal, yun na makakapatay doon sa mahal mo sa buhay. Pucha, walang kapatawaran talaga yan eh. Na yun din ang pangarap niya eh. Agad namang naaresto ang pulis na si Corporal Arnolfo Sabilio at ang Kabo pa.
Opisyal pa. Kasama nitong sibilyan na si Jeffrey Baguio. Pati sibilyan humahabol. Anak ng tinapay. Ito dapat to sa Silya Electrica na kagad to. Ano ka, police character ka na din? Mismo ang hepe ng Rodriguez Police, aminadong kalabisan ang nagawa ng kanyang tauhan. Yun ang mali doon dahil nagkakaroon ng excessive use of force, no? Helmet lang naman ang binato sa'yo. So pwede mo namang isobyo, pwede mo ano niya, no? Oh. Kaya nga ibig nga sabihin yung sinasabi ko na it's about time. Ito mga puking mga ano na to, mga pulis na to, mag-ano na kayo ng annual na psychological test, alcohol test, drug test, lahat, marites. I-ano nyo na mga ito, kailangan ng refresher ng mga ito. Dahil sa tagal na nitong sa serbisyo, obsolete na yung mga nalalaman ng mga ito. Kaya kung pwede lang, kailangan ng PNP umaksyon na. Bukod dyan sa physical test, kailangan nyo na talagang mag-conduct ng retraining, refresher sa mga ito, mandatory. Sa mga opisyal, sa mga kahit ka-graduate na police. Kailangan ma-assess nyo sila ulit, reassessment. Tapos pag bumagsak sila, tanggalan nyo kagad. Walang hiya Walang hiya itong mga pulis na ito Ulihin mo. Ayon sa hepe ng Rodriguez Police, hindi raw ito ang unang pagkakataong nadawit ang sospek sa hindi wastong paggamit ng inisyo sa kanyang baril. Minsan raw itong nasuspende matapos maharap sa reklamong illegal discharge of firearm. Iniimbestigahan na rin ng Rodriguez Police ang alegasyong lasing umano si Sabilio nang mangyari ang krimen. Nakaharap sa reklamong homicide at attempted homicide ang dalawang sospek. Sinibak na Bakit kasi may kaso na? Pulis pa rin? Wala na bang pulis? Well, pwedeng mawala na yung mga yan. Hindi na wala na magpulis talaga dahil binawasan nyo yung nila, yung MUP nila yung pension nila Kaya siguro ito na naman sila. Kung noon nga gumagawa ng kabulasugan yung mga yan, tinaas na yung sweldo nila. Ngayon pa kaya nababawasan nyo sila, magre-rebelde talaga yung mga yan. ang buong pwersa ng Compact 5, ang substation kung saan nakatalaga si Sabilio para bigyang daan ang investigasyon. Nagbabalita mula sa So Abalos, Aforda, ano na? Kailan tayo kikilos?